作家の強者同士がぶつかり合う瞬間にはよくある時間感覚の矛盾じゃ。あの自身の強さの秘密、まあいくつかあるな。まず念が恐ろしく静かじゃ。奴のオーラの流れがある労働では心的堅調と呼ばれる現象。Dalawang minuto bago ang pagsalakay, dalawang lalaki ang tumalon mula sa isang higanteng dragon at sumisid pababa sa palasyo. Si Neferpito ang unang nakapansin at agad na naalarma. Habang inililihis nila ang kanilang patungo sa paparating na puwersa, si Shaipov ang susunod na mapapansin. Parehong nagulat ang Royal Guards nang makita ang isang Nen Dragon na sumisid patungo sa kanila. Kasabay nito, ang pangkat ng pagpuksa ay may 10 segundo na natitira sa orasan at naghahanda na umalis. Gayunpaman, napansin ni Kalua ang biglaang pagbabago ni Gon. Lumubog ang kanyang mga mata at naging madilim. Sa labas ng palasyo, ang Nen Dragon, na may dalang Netero at Zeno, ay nakipag-ugnayan kay Neferpitos N. Sa pagpindot sa kanilang 10 segundong countdown, umalis ang extermination team sa dimensyon ni Nove habang ang Nen Dragon ay nabasag sa libu-libong mas maliliit na dragon na ginawa mula sa Zenos Nen. Si Shaipov ay kumilos ayon sa likas na ugali at nagmamadaling bumalik sa palasyo para sa proteksyon ng hari. Hinanap ni Neferpito ang mga kalaban sa libu-libong dragon at kalaunan ay nahanap niya si Netero sa himpapawid. Ina-activate ng Neferpito ang kanilang kakayahan Terpsichore, isang kakayahang ginagamit lang kapag si Neferpito ay lumalaban ng buong lakas. Sinimulan ng pangalawang Neferpito ang paglipat, sinabi sa kanila ni Netero na naghanda siya ng iba't ibang mga tugon at ang ginawa ni Neferpito ay isang masamang hakbang. Lumilitaw na may kausap si Zeno, nagpapaliwanag ng mga bagay mula sa kanyang pananaw. Habang inilapag ang buffet sa kanyang harapan, ikinwento ni Zeno ang likod na kwento ni Netero habang kumakain. Tinawag niya ang Nen ni Netero na tahimik at hindi mahuhulaan. Nagsisimula siya sa pagsasabing napakatanda na ni Netero. Sanggol pa si Zeno ng matanda na si Netero at ang tanging nakaligtas sa pakikipaglaban sa lolo ni Zeno ay si Netero. Aminado si Zeno na hindi sila pantay-pantay sa lakas dahil laging nasa itaas ang Netero. Pagdating sa labanan, nasa Netero ang kanyang pinakamapanganib na kakayahan, ang 100 type na Guanyan Bodhisattva. Nasuspine pa rin sa hangin, sinimulan ni Netero na igalaw ang kanilang mga kamay ng napakabagal na lumilitaw na tuloy-tuloy at unti-unti sa Neferpito. Sa ibaba ng Netero, isang aura ang ibinubuga at tumama kay Neferpito ng napakabilis na kahit ang Royal Guard ay hindi makaiwas. 6 na dekada na ang nakalilipas noong si Netero ay 46 na taong gulang, ginugol niya ang kanyang oras sa pagsasanay sa kanyang sarili, 10,000 suntok ng pasasalamat araw-araw. Kinailangan siya ng humigit kumulang 5 hanggang 6 na segundo upang makumplito ang isang suntok at aabutin siya ng humigit kumulang 18 oras upang matapos ang 10,000 suntok. Ang kanyang pang-araw-araw na ritual ay binubuo ng pagsamba, pagdarasal, paghahanda, pagkatapos ay suntok. Pagkaraan ng 2 taon, napansin niya ang isang pagkakaiba at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay hanggang sa umabot siya sa 50 taong gulang. Noon, napakabilis niyang nakatapos bago lumubog ang araw. Isang araw, bumalik siya sa paaralan at ipinakita ang kanyang natutunan, ang kanyang suntok ay mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog na nakakuha ng paggalang ng master. Bumalik sa kasalukuyan, ang malakas na pag-atake kay Neferpito ay itinapon sila sa kalangitan, at sila mismo ay hindi maaaring tumigil sa kanilang paggalaw. Tinawag nila si Shaipov, ngunit ang ibang Royal Guard ay masyadong abala sa pagmamadali pabalik sa palasyo upang marinig si Neferpito. Para mapahinto ang kanyang paggalaw, ginagamit ni Neferpito ang kanilang kakayahang, Dr. Blight, isang kakayahan na ginagamit lamang para sa pagpapagaling at nakakabit sa kanyang buntot. Hindi makagalaw si Dr. Blight mula sa orihinal nitong posisyon kapag ipinatawag, at hindi makakagalaw si Neferpito ng lampas sa 20 metro mula sa lokasyon ni Dr. Blight. Ang pagpapatawag kay Dr. Blight ay pumipigil sa kanila sa paglipad ng mas malayo. Si Neferpito ay nanunood ng may takot habang ang mga dragon ni Zeno ay umuulan sa palasyo habang sila ay bumagsak pabalik sa lupa. Sa pangunahing hagdanan, humihikab si Mentatuyupi habang lumalabas ang extermination team mula sa isa sa mga portal ng Nove. Ang kaguluhan sa labas ay panandaliang nabaling ang kanyang atensyon habang sina Millie Oren at Knuckle, Morol, Gon, Kalua, at Morol ay humahakbang sa hagdanan habang si Ikalgo, na nakabalat bilang floater, ay humahanap ng palm.そこで彼らが目にしたのは、計画時には誰しもがそこにいるとは考えもしなかったユフィの姿だった。朝をむさぼり夜を吐き出し、悲観とする